Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaksyon, opinion itong post Pilipinas Update. Pahayag ito ni Senator Ping Lacson. Ito. Ping Lacson, maliwanag na panggulo ang ginagawa ni Cayetano sa isyu ng liderato sa Senado. Iginiit ni Senator Panfilo Lacson na wala nang kalituhan sa chain of command sa Senado dahil kinikilala na umano ng mga kaukulang otoridad ang pamumuno ng kampo ni Sherwin Gatchalian. Ayon kay Lacson, ang patuloy na paggigiit ni Senator Alan Peter Cayetano sa kanyang posisyon ay nagdudulot lamang ng kalituhan sa hanay ng mga empleyado at opisyal ng Senado. Binigyan din ni Lacson na dapat malinaw kung sino ang may autoridad na sundin sa loob ng institusyon upang hindi maapektuhan ang operasyon ng Senado. Kasunod ito ng nagpapatuloy na sigalot sa liderato ng kapulungan matapos ang mga hakbang ng Gatchalian-led bloc na baguhin ang pamunuan at mga komite sa Senado. Samantala, patuloy namang kini-question ni Cayetano ang legalidad ng mga ginawang pagbabago at naninindigan siya pa rin ang lehitimong Senate President. So, ang sinasabi ni Lacson, ang kampo daw ni Gatchalian ay kinikilala ng Malacanang. So what? Wala namang pakialam ang Malacanang sa Senado. Dahil co-equal branch of government. It does not mean na kinilala ng palasyo ang Gatchalian bloc, basta susunod na lang si SP Cayetano. No way. Kinikilala rin ng House of Representatives. Parehas lang yan Sempeder lang yan, House of Representatives at Malacanang. Kinikilala rin daw ng mga legal luminaries, kinikilala ng mga law professors, law deans. It does not work that way. Ang makakaresolba lang nito is Supreme Court. Bakit hindi kayo magsampa ng petisyon sa Supreme Court? Bakit ang nagsampa ng petisyon sa Supreme Court isang teacher, John Barry ba yun, na nagpetisyon ng Supreme Court mag-declare na valid ang quorum nung June 3 na sesyon, yung 12. Binasura ng Supreme Court yung petisyon. Bakit? Walang legal standing yung nagsampa ng petisyon. Dapat ang nagsampa ng petisyon, kayo mga senador sa Gatchalian bloc. Para kung nag-decide ang Supreme Court na ang legitimate na Senate President is si Gatchalian, tapos ng issue. Ganun lang yun. Kasimple. Bakit ayaw nyong magsampa? Baka takot kayong mabasura. Si SP Cayetano, paano siya nabutuhan? Nabutuhan siya ayon sa 1987 Constitution. 13 senators ang bumoto sa kanya. Ang tanong, meron na bang si Gatchalian ba? Binutuhan nyo ba as Senate President? Binutuhan ba ng 13 senators? Wala. Ay di wala. Para ma-resolve ang issue, simple lang. Mag-convince pa kayo, magdikdik pa kayo, takutin nyo pa ang isang senador para kumambilang kampo sa inyo. Pag mayroon ng pang 13 senator, yun, tapos ng issue. Napakasimple yung kondisyon ni SP Cayetano. Give me 13 senators on your side and I will peacefully settle down. Hanggang kailan kayo makakuha ng 13? Bakit 12 lang kayo? Bakit Senate President pro tempore lang ang inyong binutuhan noong June 3? Kasi alam nyo, kulang kayo.
As simple as that. Kulang kayo. You cannot elect a new Senate President dahil wala kayong 13. Wala kayong quorum nga eh. Huwag niyong igiit sa amin yung Abilino Doctrine dahil ibang Abilino Doctrine, 1949 pa yun. 1935 Constitution ang basihan. Ang 1935 Constitution, hindi nakalagay kung ilan ang bilang ng senador na mag-elect ng Senate President. Ganun lang yun kasimple. Ang Abilino Incident, February 21, 1949, paulit-ulit kong itong sinasabi, nagsimula sila sa session 22 senators. May quorum. Nag-walk out lang ang 10. 12 ang naiwan. Itinuloy nila yung quorum na nasimulan ng 22. Kaya nag-elect sila ng bagong Senate President, yon si Cuenca. Iba ang kwento noon, iba ang kwento ngayon. Dahil nagsimula ang session nung June 3, 12 lang kayo. Hindi yun quorum. Huwag niyong sabihing 22 na lang ang senador ngayon. Dahil si Bato Jinggoy, hindi naman sila nag-resign. Hindi naman sila physically incapacitated. Hindi naman sila nagurgur. Buhay na buhay sila. Senador pa rin sila. Bakit kayo, Senator Lacson, nung nagtago kayo panahon ng Gloria Macapagal administration, natanggal ba kayo bilang senador? Pakisagot ko no. The answer is, hindi. Kung hindi kayo natanggal noon, hindi si Bato na nagtatago, hindi rin siya pwedeng tanggalin ngayon. Senador pa rin siya, kabilang pa rin siya sa 24. Si Laila de Lima, nung nakakulong siya, natanggal ba siya na senador? Hindi naman ah. Kabilang pa rin siya sa senador. Ganon din, si Senator Jinggoy, kahit nakakulong, senador pa rin siya. Kaya huwag niyong sabihin sa amin na 22 na lang ang senador. 24 ang senador. At ang majority ng 24 is 13. You produce 13 senators on your side. Bababa si SP Cayetano, tapos ang gulo. So, sinong nanggugulo? Hindi si SP Cayetano. Kayo po, Sagat Sarian Black. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa channel na ito. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talanding ng Bukidnon dahil ang sweldo natin sa channel na ito is pantulong po sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video na ito. Ang natagaan sila Ogero. O karon mo na ni ang atop sa natagaan na mo Ogero. So mga silupin lang yun. So naay tubig. Tanawa ang maagas sa tubig nga gikan sa ilang atop nga silupin lang. Silupin lang ilang atop na ay mga tubig umuulan. Sa ginong panatagaan ni kay tanawa mong balik ulan na gyud kusog na gyud. Oo. Nga pila naman ni antika bulan nga inyong atop nga silupin lang nga kung maulan diha lang mapundo ang tubig. Dugay-dugay na gyud ni ta. Pila na ni antika tuig? Ibarag to upat na gyud ka tuig. 4 na katuig. Nga silupin lang. Okay gyud ni. Nga inyong atop anti so kung mag-ulan na sa inyo ang ulan. Ana gyud. So nahimo nang sanda yung anti inyong balay inyong atop Wala na gyud nga tubig. So karon nga matagaan na mo anti Ogero makatop na mo. Matop na gyud. May na lang salamat lang si Ginoo kay tagaan ni. Oo, kani si anti dili ni siya kalakaw.
Ay napian na ko tungod Napian. sa nahulog na sa truck. Nahulog siya sa truck. balay ni Gid. Napalingkamot ta makabalay ta. Palingkamot unta daw siya nga makabalay sila unsaon man nga nahulog siya Nahulog nabalian. na, So karon wala na. salamat siya sa Ginoo nga natagaan na sila og yero.